Napaka napakasimpleng i-debunk nung mga loto-loto mafia nila. Pangalawa, eto pumunta tayo kay Glenn Chong mga kababayan at nagsalita na si Glenn Chong mga kababayan, 'no? Siyempre, dahil nga po meron ba social media si Glenn Chong? O siguro yung pa-type-type lang, views 'to, 'no? Mainit ngayon si Glenn Chong mga kababayan, dahil nga po dun sa kung ito lang nasa harapan ko, sinampal ko 'to, 'no? Siguro magkabilang pisngi, 'yun yung pagkakaintindi natin mga bossing, ano? Siyempre views, ay naku, sino unang interview diyan? Dahil nga, ano tawag dun, sanggandikit sila, maharlika. Maharlika agad, interview, ayan na. Siyempre si madam tuwang-tuwa, views 'to, 'no? Mababawasan yung pinag-iipunan nating $2 million para kay Abel. Sa mga kababayan, nabanggit niya nga daw nagdadahilan sila, 'no? Siyempre nagdadahilan. Kung titingnan mo daw po mga bossing, yung kanyang sinabi na kumbaga kung yung ang titingnan mo lang, yung pagsampal, yung sasampalin ko 'to, magkabila, 'no, mga kababayan. Hindi yun yung specific na word na ginamit, pero para po sa akin, gano'n yung ibig niyang sabihin. Kung yun lang daw po ang titingnan mo, talaga namang threat, mga kababayan. Pero kung titingnan mo yung kabuuan hanggang dulo nung 14 years kung hindi ako nagkakamali, 'no, pakikipaglaban, pakikibaka daw po ni Glenn Chong para para wala daw pong dayaan sa eleksyon. Kung titingnan mo daw yon, malalaman mo kung bakit niya nasabi yung mananampal ng kabilat-kabila, 'no? Favorite pa nitong si Glenn Chong ay kurutan, 'no? Kukurutin kita, Gandang gabi, Mark, at sa mga loyalista rito at supporters. Mainit nga masyado si Glenda dahil sa daming nakain na ampalaya ng di nabigyan ng posisyon, mga kababayan. So ngayon, mga bossing, sabi ko naman sa sarili ko, kung 14 years na talagang totoo yung pinaglalaban nito, 'no? Kasi pinagbibintangan niya si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady na kumbaga merong nangyaring dayaan daw, 'no, nung panahon. Bakit tuwang-tuwa siya nung nanalo si PBBM? 'Di po ba? Bakit tuwang-tuwa siya, 'no, nung nanalo si PBBM? Ano sinasagot niya? Sabi ni Edsel Gabina, babaeng ahas, tambaloslos. Sabi niya pa, people power na. Yung dami ninyo, miski po yung barangay tanod dito sa labasan namin, hindi nyo kayang mapabagsak Gago! Yung dami nyo na sinasabi nyo, lalo na doon sa prayer rally, yung barangay tanod dyan sa kalsada namin, yung may hawak na yantok hindi nyo kayang anuhin yun, hindi nyo kayang mapabagsak doon sa kakarampot ninyo. Gago! Di po ba? Sabi nila, ang lakas-lakas namin, ang daming pumunta. Tutuloy na nga dapat ng Malacanang, ba't hindi kayo tumuloy? baka hindi kami mapansin o onti lang pala, ano? So bumalik tayo kay Glenn Chong, mga kababayan. Bakit nung panahon na pagkapanalo ni PBBM, isa siya doon sa masayang-masaya, 'no? Isa siya doon sa masayang-masaya. Kung hindi ako nagkakamali, sabi pa nila, nagsalita na po ang taong bayan. Yan, sila Maharlika, 'no? Nagsalita na po ang taong bayan. Na si BBM talaga ang gusto nilang maging presidente. So bakit nung panahon na yon? So kung alam mo pala na may dayaan na nun at ang iyong ano tawag dito? Ano daw yung ano niya? Yung talagang isinusulong niya magkaroon ng malinis na eleksyon, bakit tuwang-tuwa siya nung pagkapanalo ni BBM? Tapos, mga kababayan, nung bandang August, naramdaman na wala. Mukhang wala akong posisyon. Gago! Mukhang wala akong posisyon doon na po nag-umpisa yung sentimiento ni Glenn Chong. Doon na din po nag-umpisa yung mga maaanghang niyang salita. Hindi naman po simula
'Di po ba? Hindi naman po before election. Oh, pagkatapos lang po, mga ilang buwan makalipas nung nakaramdam ng wala, mukhang wala akong pupuntahan dito, mukhang walang mangyayari, mukhang hindi ko makukuha yung inaasam ko, Dun na siya yung kesyo. Masasakit na salita na po yung sinasabi nila, yung mga sinasabi nila, 'di po ba? Kaya mukhang eto mga kababayan, sa nakikita ko lang po, 'no, sa nakikita ko lang po mga kababayan, dahil nga po yung ilang kongresista, mga bossing, hinihiling, nire-request, nagde-demand na dapat daw pong mag-sorry, 'no? Public apology itong si Glenn Chong dun sa sinasabi niyang, pananampal, kaliwa't kanan, magkabila or kung ano, back to back. Kung nasa harap niya si First Lady Lisa Marcos, naku tingin ko po, 'no, ang ending po nito, eto sarili kong pag-aanalisa, tingin ko po ang ending nito mga kababayan, matutuluyan po talagang madisbar si ano, si Glenn Chong. Matutuluyan pong madisbarbie. Kayo po, ano sa tingin niyo ang kahihinatnan, mga kababayan? Tsaka sa'kin, yung magsalita ka nung mga gano'n na kung nasa harapan ko lang 'to, sinampal ko 'to magkabila o kung back to back, kung ano man po yung mismong, word, 'no, na ginamit niya. Kunin mo man yung kabuuan, 'no, o hindi mo man kunin yung kabuuan, parehas lang 'yan. Tinret mo yung isang tao na sasampalin mo, 'no, na pagka nagkita kayo, nagkaharap kayo, malamang makatikim ng magkabilang sampal yung tao. Kaya wag niyong paikot-ikutin yung taong bayan. Gago! Wag niyong paikot-ikutin yung taong bayan na kesyo. Kunin mo yung buong konteksto, kunin mo yung buong ano, yung buong simula umpisa para ano tawag dito? Para daw mas maintindihan mo kung ano yung mag-asawang sampal, sabi ni Arnedo Olaes, 'no? Kahit po kunin niyo, mga kababayan, yung kabuuan niyan. Puwedeng sabihin, yung dahilan na yun, yun yung ikinagagalit niya para, sampalin niya, 'no, magkabila at ang ating First Lady. Threat pa din po 'yan. Kunin mo man o putulin mo man, yun pa din yun, sinabi mo pa din yun. Siguro naman po itong mga ating kongresista, 'no, na nagre-request o nagde-demand kay Glenn Chong, mga kababayan, 100% pinag-usapan nila yan maigi, 'no? 100% pinag-usapan nilang maigi yan. At hindi sila maglalabas ng ganyan kung alam nila na mapapahiya po sila. Sabi nga 'di ba? Mas maganda yung mas madaming utak kaysa yung nag-iisang utak lang. Kaya kahit po anong paliwanag nila Glenn Chong dito, mga kababayan, tingin ko ang ending nito pagka hindi ito nag-sorry, 'no, matutuluyang madisbarbie ito. Gago! Sabi ni Sir Edwin Aribe, Chongo made threat to inflict physical injury, complete criminal. He will be disbarred and should be imprisoned. Ayan. Shout out sir from Nueva Ecija, Nino Chris Gaspar. Ayan mga kababayan. Alam mo,